Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Yon, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits. Tuluyan na pong kinasuhan ni dating Senator Antonio Trillanes etong si Harry Roque, Banatbay, SMNI host at ilang DDS vloggers mga kababayan. Sige, foto muna. Send it. Yun. Ay mo lang isang lang. Mike. Okay na kayo. Ngayong araw ay magpo-file tayo ng libel at cyber libel cases laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI at yung vlogger na naman ilang pro-Duterte vloggers at trolls. No? At ito ang ating pushback dun sa kanilang pag-disseminate ng false information at mga fake news laban na sa akin. At kaya ngayon nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng justisya. Hindi natin ito inaasahan ng panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan ng file ito. Ano po yung laman? Ano po yung mga paratang? Ang paratang, yung karamihan, ay dahil binenta ko na yung Scarborough. No? Paulit-ulit ito sinasabi, kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon, kakaswa ko na sila. So, anong mga particularly kakasubilities? Libel at cyber libel charges. Libel at cyber libel Estela Cervania y Aquino versus London Cayaga y Castillo. Table 3 po. Hindi pa napapanood yung pag-announce dyan. No? Sasabihin natin yung hindi. Again po, Estela Cervania y Aquino versus London Cayaga y Castillo. Table 3 po, kay Fiscal Corpus. Jolie de la Cruz Yambal versus Mark Landan Alvarez and Ashley Puzon Torres. Tinatansya niyo raw ba, sir? Tinatansya po ba natin, sir, para makatulong tayo sa mga constituents natin sa Caloocan kung talagang make intention lang po tayo. Kasi di ba yung brother ko ay tumakbo rin? Sabi ko nga, hindi yan napapanood sa puntong ito. Basta ngayon, nandito ako para mag-file ng libel at cyber libel charges laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, sa vlogger na si Banatbay, ilang pro-Duterte vloggers at trolls dahil sa kanilang mga continuous na pagkalat ng fake news at libelous statements laban sa akin. So, yun po ang gagawin natin. Para kayo lang po kayo nag-file? Ang kaso, since malapit na po ang eleksyon, kayo lang po kayo nag-file? Kasi, nung last na binitawan nila itong mga statement na to, I think a month ago. So, doon, nag-gather na kami ng ebidensya at ipafile nito. Senator, yun na po. Yes. Sabi nila, bakit yung Jonathan Morales now, who appeared in the Senate, and calls him flap at House BBM, nakakonect nyo ba yun? Anong pagkakakilala nyo po dito sa Jonathan Morales? Hindi sa kanya in particular, but ang nakuha namin impormasyon ay yung hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa sa Senado ay parte ng communications plan in connection with the ouster plot.
laban kay President Marcos. Pero ano po ang papel ni Jonathan Morales tungkol sa... Palagay ko, kasama na yan. Ano? Kasi siya yung pinakang bida dito sa hearing ni Bato. Wala namang kasaysay-saysay yung hearing na yan. Issue ng isang vlogger ng Maka Duterte na binigyan niya ng platform, no? Sa Senado, nilagay niya sa mainstream media. At pangatlong hearing na ngayon, pero alam mong pilit na pilit Talagang part lang ng agitation phase ito. Nang sa gano'n, naghihikayat sila na magalit yung taong bayan. At gano'n din, mahikayat nila yung mga active members ng Sandatahang Lakas para sa kanilang austerity. Ganun po yung nahagit natin. Maliban po sa siya ay dating PIDEA agent or the other info na meron kayo tungkol sa kanila? Meron tayong mga dating kasama na nasa PIDEA. Wala namang remarkable about this person, pero ang nakikita natin highly suspicious dito sa galaw nito ni Jonathan Morales is bakit hindi mo masabi kung sino yung confidential informant mo? Yun lang yun. Kahit sabihin niyang mag-request siya na executive session, sabihin niya, na sa ganun, malaman kung sino talaga ang source niya doon sa kanyang planong operation laban kay President Marcos. Hindi niya masabi. That's impossible. No? Sir, is it also good to know na kung sino yung sinasabing naghuhulog ng barya din sa box? Yun na nga. And may mga ilang instances na nakikita itong Jonathan Morales na kasama si Duterte mismo. No? Highly suspicious yun. Kasi kung neutral informant o resource person, dapat hindi ganyan. Hindi ka nakikita sa mga ganyang political activities na madudumisan yung intention mo. Sir, hindi ba medyo ironic yung yung Scarborough Show, yung pagbenta, yun yung ina-accuse sa inyo. Pero at the same time, yung sinasabing gentleman's agreement, hindi ba medyo ironic po yun? Yun na nga po. No? Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa atin, na ito yung basis ng aking mga libel and libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yung nagkompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippines. But sir, hihingin po ba kayo kung talaga nagkaroon ng gentleman's agreement? I think foregone conclusion yan kasi nag-umamin na yung Duterte camp, nag-umamin din yung China at nagsalita na rin si President Marcos na he believes that secret agreement indeed exists at kaya nga kailangan na imbestigahan yan para malaman ng taong bayan kung ano ang kinompromiso ng Duterte administration dito sa ating bansa. Parang siyang conspiracy theory para sa inyo na kayo yung dinudugtong well in fact, iba naman ang gumawa. Yun na nga. Kaya kung na sila kakasuhan ngayon kasi as nung naiipit sila dito sa secret agreement na to, sa kanila ulit binabalik sa akin. Okay, ilang taong ko pinapaliwanag yan, pero enough is enough. Kailangan harapin nila itong kaso na to. Yun lang po. Thank you. Okay, so yan mga kababayan. Ito na nga, kinasuhan na ni Senator Trillanes itong mga nambibintang sa kanya, pero ang totoo pala sila ang gumagawa. Ayan, yung mga style ng mga Duterte. Kasi nga daw nagigipit na sila doon sa gentleman's agreement, naganap sila ng ibang issue na pwedeng pag-usapan. Tinuturo ngayon si Trillanes na nagbenta raw ng Scarborough Shoal. Ngayon, ito, magkakaharap na ngayon sila sa korte at patunayan nila na talagang binenta ni Trillanes. Kaya itong mga vloggers na ito, delikado ito, sakit sa ulo to. Ayan. Sino-sino ba? Ito. Tingnan ko kasi pinost siya ni Senator Trillanes sa kanyang Facebook account. Ito, babasahin ko lang mga kababayan yung nakasulat dito. Sabi niya ngayong araw na ito, tayo po ay nagsampa ng kasong libel at cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office at sa National Bureau of Investigation. O sino-sino yung kinasuhan? Harry Roque, Banat Bay, ilan sa mga host ng SMNI at mga pro-Duterte trolls sa patuloy na nagkakalat ng fake news sa iba't ibang social media platforms laban sa akin. Kasama sa mga troll accounts na ating sasinampahan ng kaso sa NBI ay ito.
Mr. Real Talker or Lods Chinito na merong TikTok handles at Chinito Real Talker and Chinito Soy 01. Ito pa, Melagin Nastor Evangelista or Catastrophe with X handle at Girl Bell Behind This B. Joel As with X handle at J. Las Piñas. Michael Gore o Campila Boy with X handle at Campilan Boy. Ang Paslupang Magdaragat with X handle at John Amasa 2 at X handle at Sarah All 2028. Ayan mga kababayan yung kinasuhan ni Senator Trillanes. Iyak na naman itong mga trolls mga kababayan. Iyak na naman itong mga yan, fake news pa more. Kasi ang hirap dito mga kababayan, pakalat sila ng pakalat nang wala silang basihan. Kaya ito mga kababayan, tinuluyan na sila ni Senator Trillanes. At ito, basahin nga natin yung ilang mga comment dito. Pakita ko na sa inyo sa ating screen. Ayan po. O, sabi ng isa nating kababayan, tama yan, labanan ng fake news. God bless Senator Trillanes. Yes, yan si Harry Roque. Grabe yan, nag-criticize sa Pangulo. Well, good move, Sir Trillanes, mabuhay. Ayan. Good job, hindi sa lahat ng oras mamayagpag ang mga manlolokong paniniwalaan ng mga ulaga. Ayan. Alright, ngayon lang pwede magsampa ng kaso kasi wala silang power. Nice move, Senator. Okay, so kung mapapansin natin itong mga komento rito, mga halos lahat sila mga kababayan ay umaagree dito kay Senator Trillanes. Kasi grabe naman talaga paninira nila paulit-ulit. At talagang, kumbaga, yung kasalanan ginagawa nila o kasalanan ginawa nila ay gusto nilang malipat dito sa kay Senator Trillanes. Kaya ito, wala kayong kawala. Iyari. Sakit. Lalo-lalo to si Banat Bay. Tagilid to si Banat Bay. Kaya ito pa si Harry Roque na wala rin pakundangan. Sa totoo lang, sinabi ko sa inyo, di ba, dati, hindi na abogado tingin ko Kasi kung magsalita dun sa kanilang mga rally, parang parang aktivista Hindi na guys, hindi ko na nakikita na parang yung tayo ng isang abogado. Nakikita ko sa kanya talagang sobrang sip-sip na kay Duterte at parang DDS vlogger na lang din. Wala na yung parang bang tawag doon kasi may tawag sila doon kapag abogado ka Pero wala nakakahiya mga kababayan. At isa pa, abogado ka tapos sasabihin mo itong si Jonathan Morales bayani para sa'yo. O, bayani ba yung sinungaling? Kaya ito mga kababayan, abangan natin itong sinampang kaso, ano mangyayari dito. Dami pong damay Harry Roque, Banat Bay, ilan sa mga host ng SMNI. Hindi natin alam kung kasama si yung dalawang banateros pa. At ito mga pro Duterte trolls, ayan yung binanggit ko kanina, may mga accounts sa TikTok, sa Facebook na nagkakalat ng fake news sa iba't ibang social media platform laban kay former Senator Antonio Trillanes. So ayan mga kababayan, iyakan na! Iyakan na naman itong mga DDS na talaga ng mga walang tigil sa pagpapakalat ng fake news. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.